What are you talking about? Hindi naman makapaniwala na tanong ni Sylvia. Ang doktor na nag-aalaga noong kay Valentina noong wala pa itong malay. Hindi siyang asawa ko, Sylvia. Seryoso na sabi naman ni Zathian. Ano bang sinasabi mo? Siyang asawa mo, siya si Valentina. Bakit mo naman naisip na hindi siyang asawa mo, ha? Nawala lang ang alaala niya kaya posible na iba rin ang kilos niya. Iba ang pag-unawa niya sa mga bagay-bagay and that's normal. She's like a new person right now, you know? Pero siya si Valentina. Kahit saang anggulo mo tingnan, siyang asawa mo. No, you don't understand. She's not Valentina. Sabihin mo nga sa akin kung anong dahilan bakit mo naisip na hindi siyang asawa mo. She's a virgin. May nangyari sa amin nung isang gabi. And I was her first. Hindi maaari yun. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! Nasaan ako? Iyon ang naging tanong ng dalaga sa sandaling minulat nito ang mga mata. Ginala pa nito ang mga mata sa loob ng silid kung nasaan ito ngayon at mas lalo lang itong nagtaka. Puting-puti ang silid at amoy na amoy niya ang nakakasulasok na amoy ng mga gamot na ayaw niyang maamoy. Maraming mga katanungan ang tumatakbo sa isip ng babae. Katulad na lang ng, bakit may mga aparatos sa kanyang tabi? Bakit may mga dextrose na nakakabit sa kamay niya? Bakit may oxygen na nakakonekta sa ilong niya? Anong nangyari? Bakit siya nasa ospital? Walang kahit anong matandaan ng dalaga. Kahit kaunti mula sa nakaraan niya ay wala man lang siyang naaalala. Napakadami ng tanong sa utak niya. Sinubukan niyang maupo sa kama ng kinahihigaan subalit hindi kaya ng katawan niya dahil masyado pa siyang mahina. Hinintay ng dalaga na bumukas ang pinto ng silid kung nasaan siya at pumasok doon ang isang doktor. Mabuti naman at gising ka na, Valentina. Nakangiting sabi ng babaeng doktor. Kasunod ito ang dalawang nurse, isang babae at lalaking nurse. Kamusta ng pakiramdam mo? Hindi siya kumibo. Hinayaan niya lang ang doktor na tingnan ang lagay niya. Ginamit ang penlight na kinuha mula sa bulsa ng lab coat at sinuri ang mga mata niya. Marami rin itong mga tanong sa kanya at sinagot niya naman ang doktor ng tapat. Mabuti na lang at nagising ka pa. Ang tagal mong walang malay. Ang akala namin ay wala ng pag-asa na magkakamalay ka pa ulit. Mas lalo pang nagtaka ang dalaga ng dahil doon. Matagal? Oo, mahigit 1 taon kang nakaratay sa higaan na to. Walang kahit anong senyales na magigising ka pa. Mas lalong natigilan ang dalaga. Dahil sa mga narinig, hindi niya lubos akalain na 1 taon na pala siyang walang malay ngunit wala man lang siyang matandaan kahit kaunti sa mga nangyari noon. 1 taon? Pero bakit po ako nakaratay sa ospital na to ng mahigit 1 taon? Anong nangyari? Wala akong matandaan kahit kaunti. Kahit anong gawin na paghahalongkat ng dalaga sa isip niya, ay hindi niya at wala talaga siyang maalala. Sumakit na nga lamang ang ulo niya ng dahil doon. Wala kang maalala? Tanong ng doktor na sinagot niya ng isang mabagal at nagugulahan na tango. Tiningnan ng mga doktor ang lagay niya at doon ay nalaman na nagkaroon pala siya ng amnesia. Ang lahat ng alaala niya bago siya nasangkot sa aksidente ay nawala sa isip niya. She appears to be a blank canvas, untouched by her own history, navigating each moment as if it was her first, striving to carve out new experiences as her past fades into oblivion. Your name is Valentina Salazar.
Sabi sa kanya ng nurse na nandito ngayon sa loob ng ICU kung nasaan pa rin siya. You're 29 years old at may 2 kang anak. Ang pangalan nila ay sina Kairos at Winzeski. Nasa pangangalaga sila ng asawa mo si Zathrian Salazar. May mga anak na ako? Oo, ngumiti ang nurse. Mamaya, sigurado ako na bibisitahin ka nila dahil tumawag na kami sa asawa mo at pinaalam na namin na nagkamalay ka na. Gulong-gulo. Halos hindi na po proseso ang lahat sa utak ni Valentina. Maging ang sarili niyang pangalan ay hindi niya masabi kung kanya ba talaga yon. Hinintay niya na lang na dumating ang mga anak niya kasama ang kanilang ama. Ilang oras pang lumipas ay bumukas ng pintuan ng silid kung nasaan siya. Pumasok sa loob ang 2 bata na nakasuot ng uniforme. Masayang tinawag siya ng 2 na, "Mommy." Niyakap din siya ng 2 bata ng sobrang higpit na para bang ayaw nang lumayo ng mga ito sa kanya. "Mommy, masaya po ako na nagising na kayo. Ang akala po namin ni Winzeski ay mawawala na kayo sa amin." "Oo nga po, Mommy. Sobrang natakot po kami ni Kuya. Ang akala po namin ay iwan mo na kami. Hindi po namin makakaya yun." Umiiyak na sabi naman ni Winzeski. Nakatingin lang si Valentina sa 2 bata. Tumutulo rin ang luha sa mga mata niya at may kung ano sa kanya na hindi makapaniwala na anak niya nga talaga ang 2 bata na ito. Kung tititigan ng mabuti ay aakalain mo na kambal ng 2 bata. Malaki kasi ang pagkakahawig nila pero mas matangkad nga lang si Kairos. Habang nakatingin si Valentina sa 2 bata, ay may kung ano siyang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi niya magawang maipaliwanag. Pero nandito, damang-dama niya. Kung ito man ang lukso ng dugo na tinatawag ng karamihan, dama niya ito. Isang patunay na anak nga niya ang mga batang yakap niya ngayon. "Masaya rin ako na makasama kayo ulit." Garal-galang tono ng boses niya. Patawarin niyo ako kung natakot ko kayo." "Ayos lang po yun, Mommy," sagot ni Kairos. "Ang mahalaga po ay nagbalik ka na po kayo sa amin nila, Daddy. Wala na rin po sa panganibong buhay niyo at makakasama na po namin kayo." Nag-angat naman ang tingin si Valentina sa asawa niyang si Zathrian. Nakatayo lang ito malapit sa kama kung nasaan silang mag-ina. Pero walang kaemo-emosyon ang mukha nito. Hindi niya masabi kung masaya ba ito na nagising na siya. Kahit ang bugaw nitong mga mata ay hindi kakikitaan ng emosyon. "Mommy, bakit sabi po ng doktor na walan daw po kayo ng memory? Totoo po ba yun, Mommy?" Inosenteng tanong kay Valentina ng bunsong anak na si Winzeski paglabas ng doktor na nagpaliwanag sa lagay niya sa asawa at mga anak. "Oo, mga anak Totoo ang sinabi ng doktor kanina. Wala akong alaala tungkol sa nakaraan ko." Paliwanag ni Valentina. Nakaupo na siya ngayon sa kama. Mahina pa ang katawan niya pero gusto niya nang pilitin ang sarili na maging malakas para sa ganon ay makauwi na sila. "Okay lang po yun, Mommy. For sure, bad po mga memories na meron ka noon. Mas better po na wag na lang maalala yun para hindi po maging hard para sa inyo," sabi ng bunso. "Gagawa na lang po tayo ng new memories with Dad." Ngumiti at tumango naman si Valentina sa mga anak. Sinulyapan niya rin ang kanyang asawa na tahimik lamang habang nakaupo sa sofa. Isang araw mula nung magising siya at hanggang ngayon ay hindi pa rin kakikitaan ng emosyon ng asawa niya. Hindi pa rin masasabi kung masaya ba ito. "Daddy, hindi po ba nag-promise ka sa amin noon ni Kuya kapag nagising na si Mommy na pupunta tayo sa mga masasayang places para mag-celebrate?" Tanong ni Winzeski sa ama. Naglakad din ito palapit kay Zathrian at sa lap ng ama ay naupo. "Yeah, I remember saying that," sagot ni Zath sa anak. "Pero hindi pa lubusang magaling ang mom niyo. Kailangan pa nating maghintay hanggang sa tuluyan siyang gumaling." "Opo, aalagaan po namin ni Kuya si Mommy, Daddy.
Para po mas mabilis siyang gumaling at para po makapamasyal na rin po tayo. Excited na po kami na mamasyal po ulit tayo. Ang tagal na po kasi natin na hindi kasama si Mommy. Nagkatinginan silang mag-asawa. Nginitian niya ito subalit walang emosyon ang mukha ni Zach. Nisuklian ang ngiti niya ay hindi nito ginawa. Nagtataka naman si Valentina kung bakit gano'n na lang ang pakikitungo nito sa kanya. Maraming mga katanungan sa isipan niya at alam niya na sakalang mabibigyan ng kasagutan ng lahat ng yon kapag bumalik na ang mga alaala niya. Ang sabi naman kasi ng doktor ay hindi naman daw permanent ang pagkawala ng memorya niya. Maaaring bumalik daw ito kahit anong panahon, pero baka raw ay matagalan lang. Nasaan ang daddy niyo, anak? Tanong ni Valentina sa panganay na si Kairos. Nandito ngayon sa loob ng silid ng ospital kung nasaan siya ang magkapatid. Gusto raw kasi ng dalawa na makasama siya ngayong gabi. Nasa work po si daddy, mommy. Matagal po siya doon kasi ang sabi niya kanina ay may mahalaga raw po siya mga gagawin. Paliwanag ng anak. Nagugutom po ba kayo, mommy? Hindi pa naman po ako nagugutom kaya pwede ko po kayong ipaghanda ng pagkain. No, hindi. Ayos lang ako. Hindi ako nagugutom. Magpahinga ka na lang dyan sa tabi ng kapatid mo. Alam ko napagod ka kanina sa school. Bago natulog si Kyra sa tabi ng kapatid, ay lumapit muna ito sa kanya para humalik sa pisngi niya. Pagkatapos ay nahiga na ito sa kama. Sa tabi ng kapatid na mahimbing na ang tulog. Hindi naman makatulog si Valentina. Kahit anong gawin niya ay hindi siya dinadalaw ng antok. Ang mga anak niya ay pareho ng mahimbing ang tulog samantalang siya ay gising na gising pa. Panay ang tingin niya sa wall clock. Kulang na lang ay bantayan niya ang bawat ikot ng kamay ng orasan. Pinayuhan nga siya ng doktor na manatili pa sa ospital ng 1 linggo para mabantayan pa ng mga ito ang lagay niya. Ngayon ang pang-4 na araw mula nang magising siya sa comatose. Sa 4 na araw na yon ay madalang niya lang na makita ang asawa. Minsan ay hinahatid lang nito ang mga anak nila sa kanya at hindi rin ito nagtatagal. Halos hindi niya ito makausap kung may sasabihin man ito sa kanya tungkol lang sa mga anak nila. Wala nang iba. Nitanungin man lang siya kung ano man ang nararamdaman niya ay hindi nito ginawa. Lumipas ang mahabang sandali at hindi pa rin siya dinadalaw ng antok. Bumaba na lamang siya sa kanyang kama at nilapitan ng mga anak na mahimbing ng mga natutulog. Inabot ng kamay niya ang mukha ng bunso. Marahan niya yung hinaplos at sunod ay ang mukha naman ng panganay na anak. 10 taong gulang na itong si Kairos. Kung iisipin, 19 years old lang siya nung pinagbuntis niya ang panganay na anak. Si Winzeski naman ay 7 years old pa lang. At tulad ng kuya nito, mabait at matalino din itong bata. Nakamamanghalang isipin dahil hanggang ngayon ay hindi niya pa rin lubos na maisip na may malalaki na siyang mga anak. Kay gandang pagmasda na magkapatid. Lalo na noong nagyakapan silang dalawa. Animoy may mainit na palad ang humahaplos sa isip niya habang nakatingin sa mga anak niya. Paglipas ng ilan pang mga sandali na pagkakatitig niya sa magkapatid, yumuko siya para halikan ang noo ng dalawa. Inayos niya rin ang kumot ng dalawa. At habang ginagawa niya yon ay bumukas ang pinto at pumasok sa loob ang asawa niyang si Zath na natigilan nang makita siyang gising pa. Why are you still awake? Iyon na siguro ang unang pagkakataon na tinanong siya nito nang hindi tungkol sa mga anak nila. Hindi ako makatulog eh. Hindi rin naman maintindihan ni Vivian kung bakit nauutal siya ngayon. Sobrang bilis din ang tibok ng puso niya. Pinagmasdan niya ang asawa na maglakad papunta sa sofa at doon ay pasalampak itong naupo. Kakauwi mo lang ba galing trabaho? Tiningnan siya nito ng ilang segundo bago sumagot. Yeah. At hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam kung ano ba ang trabaho nito. Ano pala ang trabaho mo? Pati ba naman yun hindi mo rin tanda? Tila hindi ito natutuwa. Nagbaba naman ang tingin si Valentina ng tingin sabay. Mabagal siyang tumango bilang sagot sa tanong nito. Ganun ba yung kawalang halaga sa'yo para hindi mo matandaan? Makahulog ang sabi nito.
Ha? Nagbuntong hininga ng malalim si Zathrian. I am an engineer. May-ari ako ng isang construction company. Tumango siya. Una pa lang ay iniisip na ni Valentina na mayaman ang asawa niya. Mahahalata naman kasi sa dating nito at sa pananamit nito. Even though he dressed up in a casual attire, he still exudes an air of luxury. Gwapo rin kasi ito. At kung tutusin, ay mas gwapo pa siguro ito sa sikat na mga artista at modelo. Matangkad at moreno ang balat. Itim na itim ang kulay ng buhok na malinis ang pagkakagupit. Makapalang kilay na bagay lang sa may katamtamang lapad ng noo at ang bughaw ng mga mata na binigyan tingkad din ng makorba at mahaba nitong pilikmata. Matangos din ang ilong nito na para bang pinagtuunan talaga ng oras ng may likha na gawin. Maging ang mga labi nito na natural ang pula at katamtaman lamang nipis ay mukha rin malambot. Pagdating din sa katawan, masasabi niya na maganda ang pangangatawan nito. Mabango rin ito na kahit na nasa malayo siya, ay naaamoy niya pa rin ito. Why are you staring at me like that? Kunot noon namang tanong ni Zath nang mapansin ang titig niya. Ha? Hindi kita tinitingnan. May iniisip lang ako. Pagsisinungaling niya. Kahit pa ang totoo, ay hindi niya talaga namalayan ang sarili niya na nakatitig na pala siya dito dahil sa masyado siyang nahahalina sa kakisigan nito. Are you sure? Oo naman. Hindi kita tinititigan ano? Tanggi niya. Dama ni Valentina ang pag-init ng pisngi niya. Tumango lang si Zathrian. Wala naman ito ang ibang sinasabi sa kanya. Wala ring ibang ginagawa, pero ang puso niya ay sobrang bilis ng tibok at para bang mas lalong nagiinit ang pisngi niya. Mabuti na lang at hindi naman na nagtanong si Zathrian. Niluwagan lang nito ang suot na necktie. Maging ang pagkakabotones ng manggas ang suot nito na white long sleeve ay niluwagan niya din. Kumain ka na ba? Pagkalipas sa ilang sandali ay nagtanong siya. Nilipat nito ang tingin sa kanya at marahan ng tumango. Yeah, ikaw? Iyon lang naman ang sinabi ni Zathrian pero hindi niya maipaliwanag ang kakaibang naramdaman niya. Para bang may mga paru-paro sa sikmura niya. Tapos na rin. Sabay kaming kumain ng mga bata. Sino pala naghatid sa kanila kanina dito? Ang yaya nila. Bakit wala siya? Pinauwi ko na. Sabi ko na ako nang bahalang magbantay sa mga bata. Natigilan naman si Zathrian sa sinabi niyang yon. Ikaw ang nagbabantay sa kanila? Oo, wala naman akong ginagawa eh. Gusto ko na malibang-libang din, tsaka alam ko na miss na ako makalaro ng mga bata. Nakakunot ang noon ni Zathrian kapag kuha na tumango din. I see. At tiningnan nito ang oras. Nasa suot na relong pambisig. Magpahinga ka na. It's already past midnight. Matutulog ka na rin ba? Hindi pa. May trabaho pa akong kailangang tapusin. But after I finish my work, I will rest. Nakinig siya sa sinabi ng asawa. Bumalik na nga siya sa kanyang kama at pinagmasdan niya na lang ito na magtrabaho. Hindi naman namalaya ni Valentina na sa kakatitig niya sa asawa ay nakatulog na pala siya. Lumipas ang ilang minuto at naramdaman ni Zathrian na wala na ang mga mata na kanina pa ay nakamasid sa kanya, habang siya naman ay nagtatrabaho. Pag-angat niya ng tingin, ay nakita niya ang asawa na mahimbing nang natutulog. Napatigil siya sa pagtatype sa laptop niya at tinitigan niya ito ng mabuti. Pagkuhan na tumayo na siya para lapitan ito. Ilang segundo pa siyang napatitig si Zathrian sa asawa niya. Sa loob-loob niya ay para bang ibang-ibang tao ito ngayon nasa harap niya. Hindi niya masabi kung ito pa ba talaga ang asawa niya o ibang tao na. Napakalayo ng pag-uugali nito sa dating si Valentina. Iniisip na lang ni Zathrian na baka dahil yon sa nawalang memorya nito, kung kaya'y iba na rin ang pakikitungo nito sa kanya at sa kanilang mga anak. Wala sa sariling inabot ni Zathrian ang mukha ng asawa. Hinawi niya rin ang ilang hibla ng buhok na humarang sa mukha nito. Walang pinagbago. Ito pa rin talaga ang pinakamagandang babae sa mga mata niya.
Napakaamo ng itsura nito lalo na ngayon na natutulog ito. Parang isang diwata na walang kapintasan. Kamangha-mangha at kahali-halina. Nang mahuli ni Zathrian ang sarili sa kanyang ginagawa, inalayo niya na lamang ang kamay niya na para bang napaso siya. Kinumutan niya na lang ang asawa bago bumalik sa sofa kung nasaan siya kanina habang sinasabunutan ng buhok niya. "Welcome back home po, Mommy!" Masayang sabi ng mga anak niya nang sandaling makapasok sila sa loob ng isang malaking mansyon na bahay daw nilang pamilya. Ngayon ay ang araw na lumabas na siya ng ospital. Kasamang magkapatid ng sumundo sa kanya sa ospital, subalit wala naman ang ama ng mga ito dahil marami raw itong trabaho at kailangan pang gawin. Nagpasalamat naman si Valentina sa mga anak na sinamahan pa siya papunta sa kwarto daw nila ng ama ng mga ito. "Mommy, dito po kayo natutulog no ni Daddy oh." Masaya sabi ni Winzeski. "Minsan po ay nakikitulog din po kami sa inyo ni Kuya." "Maganda po ba, Mommy?" Tanong naman ni Kairos. "Matagal din po kayong hindi nakatulog dito kaya tiyak po ako na namimiss nyo na rin po ang kwarto nyo na to." Ngumiti at tumango naman si Valentina sa mga anak. Oo. Namiss ko nga ang kwarto namin ng dad ninyo." Pero sa totoo lang, wala talaga siyang maramdaman habang nandito siya sa kwarto na ito. The room was expansive, boasting a modern design. Despite the sleek, luxurious appearance of the modern furnishings, including the state-of-the-art equipments, the king-sized bed adorned with pristine white satin appeared invitingly soft yet failed to evoke a sense of warmth. In fact, the entire ambience of the room lacked a welcoming embrace, leaving an air of detachment. Hindi niya ma-feel na siya ang may-ari ng kwarto na ito. Hindi niya ramdam na minsan siyang naging masaya sa kwarto na to at minsan niya itong pinahingahan. Siguro dahil wala naman siyang maalala tungkol sa nakaraan niya, kaya wala rin siyang maramdaman sa kwarto na ito. Marahil ay iyon ang dahilan nun. She felt like the room's lack of warmth and vitality left her feeling disconnected, unable to sense any joy or happiness permeating its atmosphere. Pero ngayon na nakabalik na siya, sisiguraduhin niya na mapupuno muli ng saya ang mga bagong alaala ang kwarto na ito. Ang buong mansyon, to be exact. Hindi niya na ulit hahayaan na malungkot ang mga anak niya. Nakwento rin kasi sa kanya ng magkapatid na sobra silang nalungkot nang wala siya sa mansyon at silang tatlo lang ng kanilang ama ang laging magkasama. Gusto ni Valentina na alisin sa isipan ng mga anak niya ang masamang alaala na yon. Masyado pa silang mga bata kaya ang gusto niya sana ay maging masaya sila palagi. Inilibot siya ng magkapatid sa mansyon. Pinakilala din siya ng mga ito sa kanilang mga kasambahay. Sa tingin ni Valentina ay mahigit kumulang sa 15 ang kasambahay nila sa mansyon na ito. Masyado rin kasing malaki ang mansyon na animoy isang palasyo na kung kaya'y kailangan ng maraming makakatulong dahil hindi naman kakayanin ng 5 lang ang paglilinis at sunod sa ibang mga pinag-uutos. Dinala rin siya ng mga anak sa sulok ng mansyon kung saan madalas daw siyang tumambay noon. Masaya naman siya dahil kahit wala siyang maalala kahit kaunti, ay pinapaalam pa rin sa kanya ng mga anak niya. "Mommy, ang sabi po sa amin ni Daddy noon, hindi niyo raw po feel noon na manganganak na kayo ng Little Winzeski." Nandito sila ngayon sa malawak na pool area at tinuturo sa kanya ng 2 anak kung saan niya raw naramdaman na manganganak na siya noon kay Winzeski. At dahil nga sa pagkukwento ng mga anak niya, pakiramdam ni Valentina ay pinapanood niya lang ang lahat ng yon. Nai-imagine niya ang kanyang sarili sa ganitong senaryo at nagiinit din ang puso niya. "What are you doing here, Valentina?" Kakapasok lang ni Zathrian sa loob ng kwarto nila. Galing ito sa trabaho at madaling araw na ito nakauwi. Naabutan siya nito na nagbabasa ng libro sa kadahilanan na hindi siya inaantok at hinihintay niya rin ito makauwi. "Hinihintay kong pag-uwi mo," sagot niya sabay inilapag ang hawak na libro sa bedside table. "In my room?" Bahagyang nagkunot ang noo ni Valentina sa sinabi nito. "Kwarto mo? Hindi ba natin to kwartong mag-asawa?" "Who said that?"
Ang mga bata. Sagot niya bago bumaba sa kama at naglakad palapit dito. Marami ka bang trabaho? Pagkalapit niya sa harapan ni Zathrian ay inabot niya ang necktie na suot-suot nito at hawak din ng isa nitong kamay para siya nang maghubad nun. Kanina kasi ay naisip niya na kailangan niya rin na maging sweet sa asawa niya at kailangan niyang alisin ang awkwardness na nararamdaman niya dahil sa mag-asawa naman sila. Pero dahil sa ginawa niya ay daman niya na natigilan si Zathrian. Para pang napako ito sa kinatatayuan at natigil din ito sa paghinga. Nagtataka na nag-angat siya ng tingin sa mga mata ni Zathrian. Titig na titig ito sa kanya at hindi niya rin magawa na maipaliwanag ang emosyon sa mukha nito. Pinili na lang ni Valentina na ipagsawalang bahala ang kakaibang reaksyon nito. Pagod ka ba? Mababa ang tono ng boses niya habang sinasabi niya yon. Malambing din yon sa kanyang pandinig. Hindi naman sumagot si Zathrian at nanatili lang ito nakatitig sa kanya. Gusto mo bang emasahe kita? Nagtanong siyang muli. Zathrian's breath hitched at that. Pinakalma nito ang sarili bago sumagot. I'm fine. Dapat ay nagpapahinga ka na ngayon. Kakalabas mo lang ng ospital. Hindi mo ba natatandaan ang sinabi sa'yo ng doktor? Wala naman akong ibang nararamdaman eh. Hinintay talaga kita. Paliwanag niya. Ayoko rin namang matulog dito na mag-isa sa kwarto. Masyado kasing malaki. Hindi ako sanay. Mas gusto ko na nasa tabi kita. You want to stay with me tonight? Nagtataka na sinalubong niya ang mga mata nito. Oo naman. Hindi ba normal lang naman yan para sa mag-asawa? Hindi ba tayo magkatabi ng matulog? We used to sleep on the same bed. Paliwanag ni Zathrian. I was surprised because I thought you would stay in the other room, given your memory loss. I assumed you might feel uncomfortable sleeping next to me. Mag-asawa naman na tayo kaya kailangan ko rin nasanayin ang sarili ko. Isa pa, ang sabi naman sa akin ng doktor ay hindi naman daw permanent ang amnesia ko. Babalik naman daw ang lahat ng mga alaala ko paglipas ng panahon. Paliwanag niya kaya kahit pa sa totoo lang ay kabado na rin siya sa lahat ng mga sinasabi niya ngayon. Pakiramdam niya ay isa siyang teenager at nagtatapat siya ng feelings niya sa crush niya ngayon. Nagiinit din kasi ang pisngi niya na para bang napapaso na siya. I understand, sagot nito. Ang kislap sa mga mata ni Zathrian ay biglang nawala na para bang isang hangin lang yon na dumaan. Wala na siyang sign na makita na naroon talaga yon kanina. Maaga ba nakatulog ang mga bata? Nagtanong ulit ito bago lumayo sa kanya. Oo, ako ay nagpatulog sa kanila kanina. Maaga pa kasi ang pasok nila bukas. Kaya hindi na naman makapaniwala na nag-angat ng tingin sa kanya si Zathrian. You even put them to bed? Tila ba hindi ito makapaniwala na ginawa niya yon sa mga anak nila. Oo naman, bakit parang nagulat ka pa? No, nothing. I was just surprised. The two aren't used to someone putting them to bed. Especially when you got into the accident. Iyon ang unang beses na magkakatabi silang dalawa na matulog matapos siyang magising mula sa coma. Nag-shower muna si Zathrian at hinintay niya naman ito na matapos. Lumabas si Zathrian na pinupunasan ng basang buhok gamit ang kulay puti at maliit na tuwalya. Wala itong suot na damit pang taas at mukhang wala ring balak na magdamit dahil pagkatapos nito na makapagpunas ng buhok, lumapit ito sa kama at naupo sa kabilang side. Hindi ka ba magdadamit? Nauutal na tanong niya sa asawa. Malamlam lamang ang ilaw sa kanilang silid na mula lang sa liwanag ng lampshade na nasa bedside table. Mabuti na lang talaga at hindi maliwanag dahil kung hindi, baka kitang-kita na ngayon ni Zathrian ang pamumula ng pisngi niya. No, hindi ako sanay na matulog ng nakadamit. Hindi ka ba lalamigin yan mamaya? Naka-on ang aircon tas wala kang damit. Hindi, sanay na ako. Kung kaya ay wala na nga nagawa si Valentina kundi ang hayaan na lang ang asawa na matulog nang walang suot na damit. Nahiga na ito sa kama.
Pinatay na rin ni Valentina ang lampshade at kahit pa siya'y kinakabahan dahil sa magkatabi silang matutulog, pinilit niya ang sariling kumalma. Nahiga na siya sa tabi nito at hindi nagtagal ay nilaman na siya ng antok. Hindi na alam ni Valentina kung anong mga sumunod na nangyari. Hindi siya aware na habang siya'y mahimbing na natutulog, niyakap niya na ang asawa sa tabi na nagising naman dahil sa ginawa niyang yon. Nang mapagtanto rin ni Zathria na mahimbing nang natutulog ang asawa, kung kaya siya nito niyakap, bagay na hindi nito ginagawa noong may alaala pa ito, ay hinayaan niya na lang na bumalik na rin siya sa pagtulog. Kinabukasan, mas unang nagising si Zathrian. Dahan-dahan na inalis niya na lang ang pagkakapulupot ng kamay ni Valentina sa kanya para hindi niya ito magising. Bigla namang bumukas ang pinto ng kwarto at pumasok doon ang dalawang anak na parehong kagigising lang at magulo pa ang mga buhok. "Daddy, tulog po ba si Mommy?" Inaantok pang tanong ni Kairos. "Yes, bakit ang aga niyo nagising? Hindi ba mamayang hapon pa naman ang pasok ninyo?" "Opo, Daddy, pero nananaginip po kasi si Wenz kanina na nawala na naman daw po si Mommy kaya nagising po kami at agad na pumunta dito para ma-make sure na nandito po si Mommy at hindi siya umalis ulit." Paliwanag naman ni Kairos. Lumapit din ang dalawa sa kanya at naglalambing na yumakap. "Huwag kayong matakot, nandito pa naman ang Mommy ninyo," saad ni Zathrian sa mababa na boses habang hinahaplos ang likuran ng mga anak. "Opo, pero Daddy, pwede po ba na dito na lang po kami mag-sleep ulit?" Tanong ng bunsong si Wenz. "Oo naman," sagot naman ni Zathrian. Lumayo ang dalawa at saka tumingin sa mga mata niya. "Daddy, papasok ka na po ba sa work mo?" "Yes, kailangan ko na mag-asikaso eh." Napanguso naman ang magkapatid sa sinabi niyang yon. "Pero Daddy, pwede po ba na huwag ka na po muna mag-work ngayon? Mag-sleep na lang po ulit tayo sa tabi ni Mommy." Hindi naman ganun kahalaga ang trabaho na kailangan niyang matapos ngayong araw dahil sa tinapos niya naman ang lahat ng importante kagabi. Pwede niya namang ipagpabukas ang trabaho niya ngayon kung kaya pumayag na siya sa pakiusap ng dalawang anak. Alam din kasi ni Zathria na miss na ng dalawa ang buo nilang pamilya. Lalo pat matagal nang walang malay ang ina nila kaya malamang miss na nila ito ng sobra. Ang hindi naman alam ng tatlo ay nagising na rin sa Valentina sa ingay ng tatlo. Nagkukunwari lang itong mahimbing pang natutulog at lihim din itong nasisiyahan nung mahiga na sa tabi ang mga anak at muli rin na bumalik sa tulog si Zathrian. Lumipas ang mahigit 1 oras at nang na-make sure niya na mahimbing ng tulog ng tatlo, sa kanya na lang minulat ang mga mata. Pinagmasdan ni Valentina ang kanyang mag-ama at napangiti. Napakagandang pagmasdan kasi ng tatlo. Nakakainit at taba ng puso. Sa isip ni Valentina, kung laging ganito ang view na makikita niya sa tuwing didilat ang kanyang mga mata, ay hindi na siya magsasawa. Pagmulat pa lang siguro ng mga mata niya, ay buo na kaagad ang araw niya. Inabot din ni Valentina ang mukha ng mga anak tsaka marahan yung hinaplos. Pagkatapos ay hinalikan niya sa noo ang dalawang bata. "Good morning, mga cute kong mga anak." Mababa at malambing yung pagbate. Sunod niya namang tiningnan na natutulog na mukha ng asawa. Inabot niya rin ito, sabay marahan na hinaplos. "Good morning, Zath." At gano'n na lang ang gulat ni Valentina nang biglang minulat ni Zathria ng mga mata at diretsong tumingin sa mga mata niya. "Good morning." Ang bati pa nito sa malalim na boses. Malalim na nagbuntong hininga si Zathrian habang nasa loob siya ng kanyang opisina at nakatingin sa blueprint na nasa harapan niya. Despite having numerous contracts with other prominent clients, Zathrian couldn't refuse his cousin's request to build a house for him. So, he reluctantly agreed. Isang sikat na engineer si Zathrian Salazar. Pinipilahan siya ng mga prominent tycoons para mag-build ng building na gusto nilang itayo. Maging ang kumpanya niya at kilalang kilala. Hindi lang kasi dahil sa si Zathrian ang may-ari ng kumpanya, kung kaya ito sumikat. High quality din kasi talaga ang mga products na pinuproduce nila. Sa edad na 35, masasabi na isa na si Zathrian sa mga pinaka-successful na tao sa mundo. He embodies everything a man could wish for. And women? Dreams of having him as their husband. At kung may isa man ang pinaka-fact pagdating sa kanya,
Iyon ay ang palagi siyang busy. Halos walang araw na hindi puno ang schedule ni Zathian. Walang araw na hindi siya busy, na minsan nga'y wala na siyang time para mag-lunch dahil masyado siyang busy sa trabaho niya. Pero ngayong araw, tila ba iba ang ihip ng hangin. Oo nga, punong-puno na naman ang schedule niya at sobrang busy niya na naman sa dami ng mga trabaho na kailangan niyang simulan at tapusin, pero nagawa niya pa na tumunganga ngayon. Sa totoo lang yan ay hindi na rin halos aware si Zath na nakatunganga na pala siya sa ilalim ng iniisip niya at sa dami ng mga tanong sa utak niya na hindi mabigyan ng mga kasagutan. Sinusubukan niya mag-focus sa bagong project na hawak niya, pero hindi mawala-wala sa isip niya ang mukha ng asawa nung magising siya mula sa mahimbing na tulog at nakita na mahigpit ang yakap nito sa kanya. Kung paano nitong alagaan ang mga anak nila na hindi naman ito ginagawa noon dahil halos noon ay walang pakialam si Valentina sa mga anak nila. Kung papaano itong makipaglaro sa kanilang mga anak at sinubukan ng lahat para mapasaya ang mga anak. Even her smile and the way she giggled lingered in his mind despite his efforts to push them away. The memories kept flashing, stirring something inside Zath that he couldn't quite identify. Ipinilig niya ang kanyang ulo at nagbuntong hininga ng malalim. Nababaliw na siguro siya. These past few days, napapansin niya na laging si Valentina na lang ang tanging laman ng isip niya. And it's not good. Hindi niya gusto na nilalamon na naman ito ng sistema niya. Zathrian, scarred by his wife's infidelities, repeated betrayals with different men, had solemnly promised himself never to entertain such feelings again. Her abandonment, coupled with the emotional neglect their children endured even while they were together, left him resolved to shield his heart from any similar vulnerability. It had deeply wounded him. Despite his efforts to move on, memories of her smile and laughter continued to intrude, stirring a mix of emotions within him that he struggled to define. Pero bakit ganon? Nagpakita lang ito ng konting kabaitan sa kanya at sa kanilang mga anak ay lumambot na naman siya. Konting lambing lang nito ay tila nabaon na niya sa limot ang mga pangako niya sa sarili niya noon. Nandito pa rin ang galit, aaminin niya ni Zathrian. Sa kabila ng nangyari kay Valentina ay hindi na nawala ang galit na yon sa kanya. Pero nandito rin ang kakaibang pakiramdam na hindi niya naramdaman noong hindi pa nawawala ang memorya ni Valentina. Dahil sa aaminin ni Zathrian, kahit na sa ang anggulo tignan ay kamukha-kamukha ng asawa niya si Valentina. May kung ano ring bahagi sa isip niya nagsasabi na baka ibang tao na ito. Pero alam naman ni Zathrian na ang pagbabago sa aksyon na ito ay dahil lang sa wala itong memory. Pero sa oras na bumalik na yon, ay babalik din sa dati ang pag-uugali nito. Nagbuntong hininga ulit ng malalim si Zathrian at tinapos ng ilan sa mga trabaho niya. Nang lumipas ang mahigit 4 na oras at hindi pa rin siya halos makapag-focus sa trabaho, ay nagpasya na lang siyang umalis. Kinuha niya ang susi ng kanyang sasakyan para pumunta sa kumpanya ng pinsan niyang si Raya Rojo. He drove his Lamborghini Veneno to the Regis law firm. Engineer Salazar, you're here! It's nice to see you again! Masayang pagbati sa kanya ni Attorney De La Cruz nang makita siya nito. Mabuti naman at nagpasya kang buwisita ngayong araw dito. Ang tagal din mula nang hindi ka namin nakita. It's been what? A year and a half, right? Ngumiti si Zathrian dito at saka nakipagkamay. Yeah, it's been a long time. Masaya rin po ako na makita ulit kayo, attorney. Matanda na itong si Attorney De La Cruz, kasing edaran lang ng kanyang namayapang ama. Isang abogado na to sa pinakamatagal na sa law firm ni Sharaya. Masasabi na isa ito sa mga pinakamagaling na abogado at sa kabila ng success na tinatamasa ay nananatili itong loyal sa pinsan niya kahit pa alam nila na marami itong offer mula sa iba't ibang law firms. Kabilang na mismo ang offer mula sa Office of the President. Pinagkakatiwalaan si Sharia ang matanda, kaya ganun din siya. Meron itong isang apo na babae na noon pa man ay may gusto na raw sa kanya. Subalit, nang i-anunsyo niya sa media na siya ay kasal na, tumigil na rin ang pagkakagusto sa kanya ng apo nito. Kamusta ka na, Zathrian?
Narinig namin kung anong nangyari sa asawa mo. Ayos na ba siya? Tanong ng matanda sa kanya. Yeah, she's fine now. Nagkamalay na siya at kasama na siya ng mga anak namin ngayon. Sagot naman niya. Naku, mabuti naman kung ganon. Nakakaawa naman ng mga bata at lagi silang nag-aalala sa kanilang ina. Wika nito. What about you? Nakahinga ka rin siguro ng maluwag na maayos ang lagay ng asawa mo ngayon. Oo naman po. Masaya ako na ligtas na siya ngayon. Sagot naman ni Zathrian. Walang alam mong attorney na ito na muntik na silang maghiwalay ni Valentina noon. Kahit kasi na malapit din ito sa pamilya nila ay nananatiling sikreto kung ano man ang mga nangyari sa pamilya niya. Ang alam ng lahat ay masaya pa silang pamilya at hindi sila nagkakaroon ng problema. Dahil nga sa matagal din silang hindi nagkita at nagkausap, maraming mga gustong sabihin si Attorney De La Cruz. Kung kaya ay diretso na lang sila sa cafeteria para mas makapag-usap sila ng maayos doon. Wala na ba sa plano mo na sundan pa ang anak niyo ni Valentina? I'm sure gusto pa ng dalawa ng makakalaro. Sinakyan na lang ni Zathrian ang biro na matanda. Oo nga pala, magkakaroon na ako ng apo kay Jane. Gusto ka sana namin kunin na maging ninong ng apo ko. Ayos lang ba yun sa'yo? Bakas ang saya sa tono ng boses ni Attorney De La Cruz nang babangkit ang pagkakaroon ng apo. Sure! Nakangiti naman niyang sagot. Gusto rin sana namin kunin ng anak ko na ninang magiging anak niya ang asawa mo. Kung ayos lang sa kanya. Kakausapin ko po siya tungkol dyan. Ayaw naman mangako ni Zathrian na papayag sa Valentina na maging ninang na magiging apo nito. Dahil alam din ni Zathrian kung gaanong kaayaw ni Valentina ang mga ganoong bagay. Noon pa man, ang gusto lang ni Valentina ay ang party-party kasama ang mga kaibigan nito. Pero pagdating sa mga formal events, ay ayaw na nito. Matapos ang ilang minuto na pakikipagkwentuhan niya pa kay Attorney De La Cruz, nagpaalam na siya at nagtungo na sa opisina ng pinsan niya. Sakto naman na pagdating niya doon ay nakasalubong niya ang assistant ni Shariah na nagsabi nakakatapos lang daw ng meeting ni Shariah at nasa loob na ito ng office ngayon. Kinatok niya ang pinto ng office ni Shariah. Nang marinig niya ang boses nitong sinabi ang "Come in," ay pumasok na siya sa loob. Nag-angat ng mukha si Shariah. Oh, napadalaw ka ata. Himala ah. Ano nangyari? May problema ba? Naglakad siya papunta sa harap nito at doon naupo. Bored lang ako. Masama bang bumisita? Bored my ass. Pinaikot pa ni Shariah ang mata. Do you think I wouldn't know? Sobrang dami mo trabaho kaya imposible na nandito ka dahil lang sa bored ka. And besides, kakagising lang ni Valentina mula sa pagkakakomatose. So you should be worrying about her right now. Kaya anong problema? What brings you to my office? Nagbuntong hininga si Zathrian. The latter is my problem. Nagkunot noon naman si Shariah. Si Valentina? Bakit? It feels like ibang tao ang kasama ko sa bahay eh. Pag-amin niya. Huh? Bakit naman? You know, Valentina, alam natin pareho na hindi niya gusto ang mga anak namin. Kahit ang simpleng presensya nila ay nagpapainit sa ulo niya. Pero ngayon, tila iba. Aniya. Paano nag-iba? Ibang pakikitungo niya sa mga anak namin. Mabait na siya sa kanila. Maalaga na rin siya sa kanila. She always put them to bed. Sang lullaby for them. Palagi na rin siya nakikipaglaro sa kanila. Bagay na hindi naman niya ginagawa noon. Minsan pa nga binabasahan niya rin ang 2 ng libro o kaya naman itinutulungan niya ang panganay namin sa mga homework niya kapag hindi niya iyon maintindihan. Marami pa siyang mga kakaibang bagay na hindi niya ginagawa noon pero ginagawa niya na ngayon. Mahirap na isa-isahin dahil halos lahat naman ng kilos niya ngayon ay malayo sa mga ginagawa niya noon. Paliwanag naman ni Zathrian. Ano mang problema ron? Hindi ba maganda na nagbago na siya para sa mga bata at para hindi niya na sila masyadong masaktan? Nakakaawa rin kasi ang mga bata sa pagtrato niya sa kanila noon. Wika ni Shariah. Kung nagbago na siya, ang ibig sabihin lang noon ay may pag-asa pa ulit ang pamilya ninyo. Baka naman masave niyo pa ang marriage niyo at hindi na mauwi ang lahat sa annulment.
Yes, it is a good thing pero hindi ko pa rin maiwasan na hindi mapaisip kung bakit nagbago siya at bakit pakiramdam ko ibang tao nang kasama ko sa bahay at hindi ng asawa ko. And you liked it, right? Tanong nito. What? Gusto mong nararamdaman mo ngayon? Ang bagong version na ito ni Valentina. Mas gusto mo na ganito siya kaysa sa ugali niya noon, tama ba? At magsisinungaling naman siya kung sasabihin niya na hindi. Dahil sa totoo lang, mas gusto nga naman niya talaga ang ugali na ito ngayon ni Valentina. Gustong gusto niya kung paano ito mag-alaga sa kanilang mga anak. Gusto niya rin kung paano nito pinaramdam sa kanya na asawa siya nito dahil ni minsan ay hindi nito iyon pinaramdam sa kanya noon. Mga bata pa lang sila noong naging magkasintahan silang dalawa. 19 si Valentina noong nagbuntis ito sa panganay nila na anak na si Kairos. Noong una ay ang gusto ni Valentina na mangyari ipalaglag ang panganay nila na anak dahil sa hindi pa raw nito handa na maging isang ina. Hindi rin kasi siya matanggap ng pamilya nito pero nakiusap si Zath na kung maaari ay buhayin nila ang kanilang anak. At para naman hindi mapahiya si Valentina ay pinakasalan siya ni Zath. Maaga silang naging mag-asawa at noong unang naging maayos din naman ang pagsasama nilang dalawa. Naging loyal si Zath sa asawa. Kahit anong paninira ng mga tao kay Valentina ay hindi niya yun pinapakinggan dahil sa mahal niya nga ito at may tiwala siya dito. Hanggang sa isinilang na nga ni Valentina ang bunso nilang anak na si Wenceski at doon niya natuklasan ang kataksilan nito sa kanya. Sa kabila noon ay pinili niya pa rin na patawarin ito para sa mga anak nila dahil ayaw ni Zath na lumaki ang mga anak nila nang hindi buo ang pamilya. Ilang beses niya itong pinatawad kahit na alam ni Zathrian na nawawala ng pagmamahal sa kanya ni Valentina at nabaling na iyon sa iba. Pinatawad niya ito sa kabila ng kataksilan nito. Kahit nung sa kasamaan nito ay pinatawad niya pa rin ito. Paulit-ulit niya itong pinatawad. Maging ang mga anak nila ay sinasaktan na rin ito pero katulad ni Zathrian ay pinatawad din ng dalawa ang kanilang ina. Hindi sila nagtanim ng sama ng loob sa sarili nilang ina. Hanggang sa nahanap na lang ni Zathrian ang sarili na ang dati na pagmamahal na nararamdaman niya para kay Valentina ay nawawala na at unti-unti na yung napapalitan ng galit at puhot sa lahat ng kataksilan nito sa kanya. Mas lalo pa siyang nagalit dito nang lumayas ito at iniwan sila ng kanilang mga anak. Walang paalam na umalis ito para makipagtanan sa ibang lalaki. Doon ay nasabi ni Zathrian na tama na. Sapat na ang pagiging tanga niya at pagsubok na maisalba pa ang pamilya nila. Kaya nag-file siya ng annulment dahil hindi pa naman pwede sa bansang divorce. Pirma na lang ni Valentina ang kailangan niya. Ang kaso, isang araw ay bigla na lang siyang nakatanggap ng message na aksidente raw ang asawa niya. Nalaglag sa isang tulay ang sinasakyan nito kaya nakomatose ito sa loob ng mahigit 1 taon at walang naging choice si Zathrian kundi ang siyang mag-alaga sa asawa niya. Sa kabila ng lahat ng kasalanan na ginawa nito sa kanya, inalagaan niya ito. Hindi niya ito pinabayaan. Noong una ay ginawa niya lang yon para sa mga anak nila dahil alam ni Zath na nasasaktan ng dalawa sa nangyayari sa ina nila. Iyon lang dahilan niya noon dahil sa alam na rin ni Zath sa sarili na nawala ng pagmamahal niya para sa asawa. Habang naglalaon ay unti-unti na iyong nawawala. Pero bakit ngayon parang kakaiba? Bakit nandito na naman sa kanyang pakiramdam na yon? Bakit bumabalik na naman ang love at care na pilit niya ng kinalimutan noon? Hindi niya mawari. Pero nandito na naman at hindi maalis. Hindi mo kailangan na magsinungaling, Zath. Alam naman namin na nariyan naman ang feelings mo sa kanya. Pilitin mo mang itanggihan ay nariyan pa rin yan. Sabi naman ni Sharaya. Na mapansin ang gulo sa mukha niya. Ang magkasalubong niyang mga kilay na nagsasabi na may malalim siyang iniisip ngayon. Siguro lang, mas gusto mo lang ang bago niyang ugali ngayon. And I'm pretty sure na kaya ibang pakikitungo niya sa'yo ngayon at ang mga anak niyo ay dahil sa memory loss niya. Wala siyang matandaan na kahit ano sa nakaraan yung dalawa kaya siguro iniisip niya na mabait na talaga siya sa inyo bago pa man mawala ang memorya niya. At ganun din naman ang dahilan na naiisip ni Zathrian. Ang lahat ng ito ay may kinalaman lang sa pagkawala nga ng alaala ni Valentina. Nananatili na walang kibo si Zathrian. Halata sa itsura niya ngayon na marami siyang mga iniisip. Napailing naman si Sharaya habang nakatingin kay Zathrian.
Minsan ay naaawa na rin si Sharaya sa pinsan niya dahil alam niya na nahihirapan na ito sa mga nangyari pero wala naman siya magawa dahil sa mga sandaling ito, alam niya na ito lang ang may tanging kakayahan na resolbahin ang lahat ng mga problema nito. Siya nga pala, Zathrian. Nagsalita si Sharaya para kunin ang atensyon ni Zathrian. Baka kasi mamaya ay mahipa nito ng masamang hangin at hindi na makabalik sa dati. Kinausap ako ni Sancho kahapon. Plano niya raw na magtayo ng resort at ang gusto niya na ikaw ang maging engineer sa mga infrastructure na gusto niya sa resort niya. May tiwala raw kasi siya sa trabaho mo. Tumango naman si Zath. Kailan daw ba? No exact date. Pupunta lang ata yun sa office mo pag galing na siya sa business trip niya para makausap siya tungkol sa plano niya. Kung gano'n, nahihintayin ko siya sa office ko. Aniya. Tatanggapin mo? Gulat na tanong ni Sia. Oo, malaking bayad nun. Nalaglag naman ang balikat ni Sharaya. Pero paano ng bahay ko? Pagsasabayin ko ang trabaho ng bahay mo at ang resort ni Sancho, madali lang naman yun. Are you kidding me? Anong madali doon? Saka for I know, hindi lang kami ni Sancho may offer sa'yo, no? Pinipilahan ka kaya ng mga kilalang tao para ikaw maging engineer sa mga pinapatayo nilang kung ano-ano mga infrastructures. At lahat sila ay hindi birong binabayad sa'yo. Anong balak mo sa sarili mo? Patayin dahil sa sobra mong kakatrabaho. Well, it's not that mamatay ako dahil lang sa trabaho. Dahilan naman ni Zathrian. Marami kang offers, tama ba? Yes. Ibig sabihin nun ay marami kang trabaho. Bakit tatanggap ka pa ng iba? Naghihirap ka na ba? Nakakunot naman ang noon ni Sharaya. No. I just need a distraction. Pag-amin niya, siya ka nagbuntong hininga ng malalim. Kung hindi ko i-distract ang sarili ko, baka mas lalo lang ako mabaliw. Si Sharaya naman ang napabuntong hininga sa kanya. Hindi ba parang mas lalo mo lang na binabaliw ang sarili mo sa ginagawa mong yan? Sa sumunod na mga araw at linggo ay mas lalo lang naging magulo ang mga bagay-bagay para kay Zathrian. Habang wala namang mapagsidlan ng saya ng dalawang bata, habang nakakabonding nila ang kanilang ina pagkagaling nila sa eskwela. Madalas silang mag-bake o kaya naman ay naglalaro sa may pool area. Bago matulog ay kinakantahan sila ng mommy nila o di kaya naman ay binabasahan ng mga bedtime stories. Kahit na laging late umuwi ang daddy nila sa dami ng trabaho nito ay masaya pa rin ang magkapatid dahil hindi na nila nararamdaman ang isa't isa at daddy na lang nila ang meron sila ngayon na nandito na ang mommy nila at inaalagaan sila ng maayos. Kahit pagdating sa school ay kinakwento ng magkakapatid sa mga kaklase nila mga masasaya na activities na ginagawa nila together with their mom. Isang araw ay bumisita sa bahay nila ang mga kaibigan ni Valentina. Hindi niya matandaan ang mga ito pero sinabi nila sa kanya na kaibigan niya ang mga ito mula nung college pa lang siya at lagi raw silang nagbabonding. Kahit maging si Zathrian ay sinabi na kaibigan niya nga talaga ang mga ito. Masaya ang mga naging kwentuhan nila sa mansyon. Nasa tabi lang niya ang dalawang anak at hinahayaan na maglaro at maging mga kaibigan niya ay nagtataka rin sa kakaiba niyang kinikilos. Para kasing ibang tao ngang kaharap nila. Bago lang kasi para sa kanila na makita na ganong kabait at kaalaga si Valentina sa mga anak. You know, Valentina, you've changed a lot. Sabi kay Valentina na hindi nakatiis. Kahit ang appearance mo ay may changes din. Ha? Nagtatakang sabi naman ni Valentina. Anong ibig mo sabihin? Umiling si Nathalie. Nothing. Never mind. Dahil lang siguro to matagal ka na namin hindi kasama kung ano-ano na lang naiisip ko. Sinuli pa naman ni Nathalie ang asawa ng kaibigan at nahuli itong nakatitig kay Valentina. Nang naramdaman ni Zath ang titig ni Nathalie ay bumaling ito kay Nathalie. May kakaibang emosyon sa mga mata ni Zathrian na hindi magawang pangalanan ni Nathalie. Isang linggo mula nung bumisita sa bahay nila ang mga kaibigan ni Valentina ay inaya siya nito para sa isang girls' night out. Nung una ay ayaw niya pa sanang pumayag dahil walang magbabantay sa mga anak nila at baka malungkot ang dalawa kung aalis siya. Pero pinilit siya ng mga kaibigan niya na sumama. Ganon din si Zathrian na sinabi na ayos lang yon at ito na lang daw ang magbabantay sa mga bata. Daddy,
Babalik pa po kaya si Mommy sa atin? Nag-aalala na tanong ni Cairo sa ama. Nasa magkabilang tabi si Zath ang mga anak at kanina pa nag-aalala ang dalawa dahil baka hindi naman daw umuwi ang mommy nila at naiwan ulit siya. Nagkaroon na talaga ng trust issue ang mga bata mula nung biglang umalis na ang kanilang ina para sumama sa ibang lalaki. Oo naman, huwag kayong mag-alala. Babalik ang mommy ninyo. Sagot ni Zathrian sa mga anak niya para mabawasan ang pangamba nito. Kabonding niya lang ngayon ang mga kaibigan niya. Namiss din kasi nila ang mom niyo. Huwag na kayo masyadong mag-isip ng kung ano-ano, okay? Mamaya ay susunduin ko na rin ang mommy ninyo. Tumango naman ang magkapatid. Okay po, Daddy. Samantalang habang nagiinom ang mga kaibigan niya dito sa isang club, tahimik lang na nakaupo si Valentina sa gilid. Sabi ng mga kaibigan niya ay mahilig daw siya sa alak. Pero ngayon ay para bang hindi na kaya ni Valentina na uminom. Ang dami nang naiinom ng mga kaibigan niya pero siya ay nakakaisang tagay pa lang. At pakiramdam pa nga ni Valentina ay tinamaan na kaagad siya ng sipa ng alak. Nako, yan si Jana. Mahinang alcohol tolerance yan. Konting inom lang, suka na kaagad. Natatawa sabi ni Addison. Oo nga eh. Sumang-ayon naman si Kylie. Sa ating 5, si Valentina lang naman ang malakas talagang tolerance sa alcohol. Halos hindi ba naman nalalasing? Oh, bakit parang ayaw mo yatang uminom ngayon, Valentina? Nako, parang hindi ikaw to Pinagbawalan ka ba ng doktor mo na uminom? Tanong sa kanya ni Natalie kaya nabaling ang atensyon sa kanya ng mga kaibigan niya. Oo nga, Valentina, may pinagbawal ba sa'yo ang doktor mo na hindi mo sinasabi? Si Jana naman ang nagtanong. Ha? Hindi, wala naman. Ayoko lang talaga na mag-inom ngayon. Paliwanag niya. Sa bagay, kailangan mo muna makabawi ng lakas. Mahigit 1 taon ka rin walang malay. Huwag ka munang iinom ng marami at baka makasama rin sa'yo yon. Sabi ni Addison. Gusto ko pa naman talaga namin makabonding ngayon dahil sobrang namiss ka rin namin. Nahihiya naman siyang umiti. Gusto ko rin kayong makabonding pero pasensya na kung medyo awkward ako ngayon Ayoko rin kasi na malasing dahil sigurado ako na hinihintay ako ng mga bata ngayon sa bahay. Hindi rin kasi sila makakatulog hanggat hindi ko sila kinakantahan o kaya binabasahan ng libro. Ayoko rin na maamoy nila ang alak sa akin. Nagkatinginan ng 4 niyang kaibigan dahil sa sinabi niyang yon. Pareho silang takang-taka at gulat na gulat dahil yun ang unang beses na narinig nila na sinabi yon ni Valentina. Bagaman gulat ay hindi rin maitatanggi na masaya rin ang 4 dahil sa malaki na talagang pinagbago ng kaibigan nila and it was a change for the better. May pakialam na ito sa mga anak nito ngayon. Kahit sa iniisip na Zath ay may pakialam na si Valentina. Alam mo, Valentina, kung hindi mo lang kamukha ang kaibigan namin, iisipin talaga namin na ibang tao ka ngayon. Natatawa na sabi ni Kylie. Sobrang laki talaga ng pinagbago mo, parang hindi ka na namin makilala. Bakit? Ano ba ako nun? Noon? Medyo masungit ka at hindi ka rin ganun kahinhin. Pero ngayon parang hindi ka na makabasag pinggan. Kahit nga maglasing hindi mo na rin magawa May pakialam ka na rin sa mga tao sa paligid mo. Dati hindi mo naman iniisip yon. Paliwanag ni Kylie. It's like you're a new person. A new version of yourself. Well, much better version. Kaya masaya kami para sa'yo. So, cheers for that! Nagtataka naman si Valentina sa kung ano bang ibig sabihin ng mga kaibigan niya kaya sinubukan niyang tanungin ng mga ito kung anong klaseng tao ba siya noon at kung paano ang ugali niya noon pero sinasabi lang ng mga ito na medyo masungit nga daw siya. Wala nang iba na ino-open sila tungkol sa past niya. Siguro daw ay dahil ayaw din nila na mahirapan siyang kakaisip ng mga bagay na hindi naman niya maalala. Dahil nga rin sa malalim na pag-iisip ni Valentina, napapainom na rin siya ng alak. Hindi naman ganong karaming iniinom niya pero tila mula nung magising siya mula sa coma ay nagbago na rin ang tolerance niya dahil mabilis siyang nalalasing. Mas nauna pa nga siyang nalising kesa sa mga kaibigan niya na para bang hindi pa tinatamaan ng alak. Gusto ko na umuwi. Lasing na sabi ni Valentina sa mga kaibigan. Inihintay na ako ngayon ng mga ama ko. Hindi na ulit ako sasama sa inyo. Nilalayo niyo ako sa mag-ama ko. Ha? Nagugulahang tanong ni Kylie.
Ayos ka lang ba, Valentina? May masakit ba sa'yo? Miss ko na ang mag-aama ko. Hey, ayos ka lang ba? Sinubsob niya ang mukha niya sa mesa. Iuwi niyo na ako sa kanila. I want to see them. Takang-taka na naman ang mga kaibigan niya dahil sa iyon ang kauna-unahang beses na tumakbo ito ng ganon. Bagaman nagtataka ay nalupa rin siya ng mga ito at sinabi na ihahatid na lang siya pa uwi sa kanila para makasama niya na ang kanilang mag-ama. No, I want to see them now. Inangat niya ang kanyang ulo at puno ng luha ang mga mata niya. Dalhin niyo sila dito. Nagpanik na ngayon ang mga kaibigan niya dahil hindi nila alam ang dahilan kung bakit umiiyak na ngayon si Valentina. Sigurado sila na wala naman silang masamang sinabi para maiyak si Valentina ng ganon. Namimiss lang talaga nito ang asawa at mga anak niya kaya ganito ito ngayon. Napatigil si Valentina sa pagnguso ng malakas nang mag-ring ang cellphone niya. Hindi niya tiningnan kung sino ang tumatawag at kaagad naman yung sinagot. At dahil may kaingayan kung nasaan sila, hindi niya ito masyadong narinig. Hello? You? Ha? Hindi niya kasi marinig ang sinasabi na nasa kabilang linya dahil sa ingay ng paligid. I said, where are you? Ang asawa niya palang tumawag. Susunduin na kita. Nakatulog naman ang mga bata. Nang marinig niya ang boses ng asawa ay napangiti siya. Kahit pa maluha-luha ang mga mata ni Valentina. Zathrian? Hindi naman maintindihan ni Valentina ang sarili kung bakit siya umiiyak ngayon gayong wala namang nakakaiyak. Dapat nga ay maging masaya pa siya dahil sa kausap niya na ngayon ang asawa na kanina pa niya gustong makita. Umiiyak ka? Nag-aalala ang tono ng boses ni Zath nang mapansin ito ang garalgal niyang boses. Ano nangyayari? Bakit ka umiiyak? Sa halip na sumagot ay mas lalo lang na dumami ang luha sa mga mata niya. Kinuha ng kaibigan ni Valentina mula sa kanya ang cellphone at kinausap ng mga ito si Zathrian. Zathrian, sunduin mo na ngayon din si Valentina. Kanina pa siya umiiyak dahil miss na miss niya na raw kayo ng mga anak ninyo. Sabi ni Natalie kay Zath. What? Bakit anong nangyari? Nagtataka na tanong ni Zath. Hindi rin namin alam bigla na lang siya umiiyak. Gusto niya raw kayo makita ngayon na. Namiss niya daw kayo agad. Siguro dahil to sa matagal din siyang nalayo sa inyo tapos inilayo na naman namin siya sa iyo. Andito kami ngayon sa Red Club sa pag-aari ni Addison. Dito mo na lang siya sunduin. Okay, sige, I'll be there. Sabihin niya sa kanya na pupunta na ako. Nagmamadali na sinabi ni Zathrian. Okay, aaluhin na lang muna namin siya. Bago umalis ang mansyon ay nagpaalam si Zath sa mga kasambahay. Baka kasi magising ang mga bata at hanapin siya. Diretso na rin siya sa club kung nasaan ang kanyang asawa at mga kaibigan nito. Nag-aalala na naman si Zathrian, lalo na nung marinig niya ang umiiyak na boses ni Valentina. Sa isip niya, dapat pala kanina ay hindi niya na lang hinayaan ang asawa na sumama sa mga kaibigan nito. Di hindi na sana ito umiiyak ngayon. Tila katulad ng mga bulaklak. Nagkaroon na rin ng separation anxiety si Valentina. Ipinarada ni Zathrian ang kanyang sasakyan sa parking lot ng Red Bachelors Club at kaagad na bumaba. Tumango sa kanya ang mga guard at kaagad siyang pinapasok sa loob. Kilala siya ng mga ito dahil kaibigan nga ng asawa niya ang may-ari ng club na ito. Noon pa man ay madalas na pumunta rito si Valentina at sa tuwing may pagtatalo silang mag-asawa ay dito na rin ito pumupunta. Pero for sure hindi na iyon tanda ni Valentina dahil may amnesia nga siya. Pero para kay Zathrian, malinaw pa ang lahat sa kanya. Malinaw pa sa isipan niya na sa parehong club na ito niya nahuli ang kanyang asawa na may kalaguyo na ibang lalaki at niloloko siya. Kung kaya nga noon halos sumumpa na si Zathrian na hindi na siya babalik sa club na ito dahil sa lahat ng mga alaala niya noon. Pero heto at nandito na naman siya para lang sunduin ang parehong babaeng nanloko sa kanya. Masyado rin talaga mapaglaro ang tadhana para kay Zathrian. Masyado na siyang pinaglalaroan ng mundo sa lahat ng ito. Pagpasok ni Zathrian sa loob ng club, agad na hinagilap ng mga mata niya ang table ng asawa niya na hindi naman siya nahirapang hanapin. Nakita niya kasi kaagad ang mga kaibigan ng asawa niya na pinapakalma pa rin ang noon ay tila umiiyak pa rin na si Valentina. Hindi na siya nag-aksaya ng sandali at lumapit siya sa table ng mga ito. Zathrian!
Tila nakahinga naman ng maluwag ang mga kaibigan ni Valentina pagkakita sa kanya. Naku, mabuti naman at nandito ka na. Kanina ka pa hinihintay nitong si Valentina. Ayaw niya talagang tumigil sa pag-iyak eh. Tinignan ni Zathrian ang asawa na umiyak pa rin. Tinawag niya ito at nang sandaling marinig nito ang boses niya ay agad itong nag-angat ng ulo sa kanya. Kumislap naman kaagad ang mata nito pagkakita sa kanya. Tumayo din ito bigla at dahil nga sa lasing, nawalan ito ng balanse. Pero mabuti na lang at nasalo niya ito. "Careful!" sabi ni Zathrian kasabay ng pagpulupot ng braso niya sa bewang ng asawa. "You're here!" Pumulupot ang braso ni Valentina sa leeg niya at nag-iwan ng mga halik doon. "I miss you!" Mahigpit din ang pagkakapulupot ng braso ni Zathrian sa bewang ng asawa dahil baka mawalan ito ng balanse at matumba. Tinignan ni Zathrian ang mga kaibigan ng asawa na para bang binuhusan ng isang balde na nagiyelong tubig at hindi makagawang makagalaw habang nakatingin sa kanilang dalawa. "Kailangan ko na siyang iuwi. Makakaya niyo ba na umuwi sa mga bahay niyo ngayon or should I call my driver para ipasundo ko kayo at siya nang maghatid sa inyo sa mga bahay ninyo?" Tanong ni Zathrian sa mga ito. Nako, hindi na kailangan. Hindi naman kasi kami lasing kaya makakauwi kami. Si Valentina lang ang nalasing sa amin. Paliwanag ni Kylie. Pasensya na talaga sa nangyari, Zathrian. Nakadalawang tagay lang naman siya kanina pero mabilis siyang nalasing. Saka wala kami sinabi sa kanya kanina kaya umiyak siya. Namiss niya lang daw talaga kayo at ang mga anak niyo. "It's okay," sagot ni Zathria. "Ako nang bahala sa kanya. Kung kailangan niyo na magsusundo sa inyo, itawagan niyo lang ako. Ipapadala ko rito ang driver ko." Humingi pa ulit ng pasensya ang mga ito sa kanya dahil sa nangyari pero sinabi naman niya na ayos lang yun. At dahil nga sa lasing na lasing ngayon si Valentina at hindi na ito makapaglakad ng tuwid, binuhat niya na lang ito. Valentina's clinginess was evident as she showered him with kisses on his neck and cheeks while he carried her to his one side. She clung to him tightly as if she never wanted to be separated from him again. Iyon na nga siguro ang unang beses na naging ganito kaklingi si Valentina sa kanya noon, kaya na-distract si Zathrian at halos hindi siya makapag-drive ng maayos. Mabuti na lang at konti na lang mga sasakyan na dumadaan. Pagdating ng bahay, muli siyang binuhat ni Zathrian palabas ng kotse. Hinanapan nito ang mga anak at gusto raw muna na makita. Kaya dinala niya ito sa kwarto ng mga bata na mahimbing na ang tulog. Kahit nalasing ay alam naman ni Valentina ang dapat na gawin para hindi magising ang mga bata. Hindi na ito naglika ng ingay. Kahit na pasuray-suray ang lakad nito ay ginawa nito ang lahat sa abot ng makakaya para hindi mag-ingay. Nang makalapit sa kama ng kanilang mga anak ay humalik ito sa noo ng dalawa. Pinagmasdan lang ni Zath ang asawa na gawin yon. Pagkatapos, binuhat niya ulit si Valentina at dinala na papunta sa kwarto nilang mag-asawa. Inihigaan niya ito sa kama at tinanggal ang suot nitong sandal bago ito kinumutan. Bukas na lang ito magsa-shower pag hindi na ito lasing. Kinuha na nga ni Zath ang wipes na ginagamit nito para burahin at make-up at siya nang nagtanggal ng suot nito na make-up dahil alam ni Zath kung gaano nito kaayaw na matulog na may suot na make-up. Marahan lang ang kilos niya para hindi niya ito magising. Nang matapos sa ginagawa ay aalis na sana siya dahil kailangan niya pang tapusin ang trabaho niya pero nagising naman si Valentina at pinigilan siyang umalis. "I wanna pee." Lasing at antok nito ang sinabi. Huminga naman si Zathria ng malalim tsaka ito tinulungang umupo. "Halika, tulungan na kita." Pero hindi pa rin ito makapaglakad ng maayos dahil sa antok at kalasingan na rin. Kung kaya'y binuhat niya na naman ito papasok sa loob ng banyo. Mabuti na lang at hindi na nito kailangan ng tulong niya para hubarin ang suot na pants. Ang kaso, ayaw naman ni Valentina na umalis siya sa tabi nito habang umiihi ito. Kaya ang resulta, nakatayo lang siya roon habang umiihi ito. Napasapo na lang ni Zath ang ulo niya. Hindi lubos sa kalain ni Zath na ganito rin pala malasing ang asawa niya. Ang sakit din pala sa ulo. Pagkatapos ay umihi, nagsabi si Valentina na gusto raw nitong mag-toothbrush kung kaya'y tinulungan niya ito para hindi na mahirapan. Ang kaso, habang sinisipilihan niya ito ay bigla itong nasuka. Kaya ang ending, kailangan ni Zathrian mag-shower dahil sa kanya pa talaga ito sumuka.
Para bang naubos na ang lakas niya dahil sa pag-aalaga sa lasing niyang asawa. Ang plano niya pa sana ay tapusin pa niyang trabaho pero pagod at stress na siya sa kakulitan ng lasing na si Valentina kung kaya natulog na lang siya sa tabi nito. Caring for a drunk wife felt as challenging as looking after a toddler. Nagising si Valentina na mataas ng sikat ng araw sa labas. Papasok na rin ang init sa loob ng bahagyang nakasiwang na kortina. Base pa lang sa mga kortina na nakikita, ay alam niya na nasa kwarto na siya ng silid. Naupo siya sa kama at tiningnan ng oras sa tabi. Nanlaki ang mga mata ni Valentina nang makita kung anong oras na. 9:00 na at late na ang mga bata. Dali-dali siyang bumaba sa kama. Patakbong dumiretso sa banyo at naghilamos at saka nagsipilyo. Napagtanto niya na ang suot niya ay suot niya pa kagabi pero hindi na siya nag-abala na magpalit pa. Mamaya na lang kapag naasikaso niya ng mga bata. Bumaba agad siya at hinanap sa mga kasambahay kung nasaan ang mga bata. Sa kusinang itinuro nila kaya diretso na siya roon. Pagpasok niya sa kusina, si Zathrian ang nakita niya. Nagkakape ito pero wala ng mga bata roon. Nasaan ang mga bata? Late na sila sa school. Tanong niya kay Zathrian. Pumasok na sila, hinatid ko sila kanina. Tumango naman si Valentina at bahagyang kumalma. Mabuti na lang at hindi naman pala na-late ang mga bata. Sinabihan siya ni Zathrian na mag-almasal na lang kung kaya tumango na lang siya at pinaghila ang sarili ng Celia. Pinaganda ng mga kasambahay ang almasal niya habang siya ay pasulyap-sulyap pa sa kanyang asawa na abala sa pagtingin ng blueprint nito. I'm sorry about last night. Panimula niya kaya nag-angat ng ulo sa kanya si Zathrian. Why are you apologizing? Alam mo ba kung anong mga ginawa mo kagabi? Nag-init ang pisngi ni Valentina at marahan siyang tumango. Naaalala kong sumuka ako sa'yo kagabi. Nahihiya niyang sinabi. I'm sorry. Hindi ko alam na ganun pala kahina ang alcohol tolerance ko. Hindi naman ganun kadaming ininom ko pero nanghina agad ako. It's okay, sagot ni Zath. Don't worry about it. Pero kahit na kay Zathrian na mismo nang galing na hindi niya na kailangan alalahanin ng mga nangyari kagabi, hindi pa rin siya mapakali. Pakiramdam niya kasi masyado niya itong naabala kagabi. Buong araw ay sobrang busy ni Zathrian sa trabaho pero mas pinili nito na sa bahay na lang nila magtrabaho para raw hindi na sayang sa oras ang pagbiyahe pa nito papunta sa kumpanya. Pagka-uwi ng mga bata galing eskwela ay sobrang masaya sila nang makita siya. Tinulungan na rin ni Valentina ang mga anak sa takdang aralin nila. Sumapit ang gabi at nananatiling busy si Zathrian sa trabaho. Hindi na nga ito sumabay sa kanila sa dinner dahil may trabaho pa ito na kailangan tapusin. Kakalabas lang din ni Valentina sa banyo at kakatapos lang din na maligo. Si Zathrian naman ay nasa kama na nila. Hindi katulad kanina, hindi na ito busy sa trabaho at nagbabasa na lang ng libro. Natapos na rin siguro ito sa trabaho. Lumapit na si Valentina sa vanity table niya. Ginamit niya ang mga hairdryer para tuyuin ang damit niya. Mula sa salamin ay tinitigan niya ang seryosong mukha ng asawa habang nagbabasa. Nang naramdaman ni Zathrian ang mga titig niya, ay nag-angat ito ng ulo sa kanya. Kaagad naman na iniwas si Valentina ang tingin niya para hindi nito mahuli na nakatitig sa kanya. Lumipas ang ilang segundo at ramdam pa rin ni Valentina ang mga titig nito sa kanya. Hindi niya magawang tumingin dito. Natuyo na ang buhok niya at tumayo na siya. Ang kaso, bigla namang tumunog ang cellphone niya na nasa bedside table. Dama ni Valentina ang mga titig sa kanya ni Zathrian habang naglalakad siya. Palapit sa bedside table at kinuha ang cellphone. Nakita niya na si Kylie ang tumatawag. Sila Kylie. Sabi niya kay Zathrian na nasa kanyang mga mata. Sagutin ko lang. Doon na ako sa may veranda para hindi kita maabala. Hindi niya ito sinagot pero pinagmasdan lang siya ni Zathrian na maglakad papunta sa veranda. Kinausap niya mga kaibigan doon ng mga ilang minuto. Kaya ngayon ay nakatawag na nga ito sa kanya dahil sobrang wasted na daw ng mga ito kagabi kaya buong araw ay tulog sila. Sinigurado lang naman daw nila na nasa maayos na siya matapos ang nangyari kagabi. Naikwento na rin nila kung ano nga bang nakakahiyang ginawa niya noong nalasing siya sa 2 tagay lang at sobrang hiyang-hiya naman si Valentina.
Hindi niya lubos akalain na talaga palang umiyak siya dahil lang sa na-miss niya na ang pamilya na ilang oras na lang naman na hindi nakita. Kinapalan niya na lang ang mukha niya para muling harapin ang asawa niya pagkatapos ng pagkikipag-usap niya sa mga kaibigan. Nakaupo pa rin si Zathrian sa kama at busy ito sa binabasa na libro. Naiilang namang lumapit si Valentina sa kabilang tabi ng kama. About last night? Panimula niya. It's okay, sumagot si Zathrian. Forget about it. Pero, nag-angat ng ulo sa kanya si Zathrian. I said it's okay. You were drunk last night. Wala namang mali sa ginawa mo. It's normal. We tend to lose our control of our actions when we're drunk. Nag-aalangan man ay marahan siyang tumango. Ibinalik na rin ni Zathrian ang atensyon sa binabasa niya. Ilang segundo pa siya nakatayo roon. Ngayon, ay curious na siya kung ano nga bang binabasa nito dahil tila sobrang seryoso nito. Sinubukan niya pang silipin ang libro pero hindi niya talaga makita. What are you reading? Tanong ni Valentina bago naupo sa tabi nito. Something that is not suitable for you. Simple namang sagot nito. Nalukot naman ang noon niya. At bakit naman? Basta. Sagot nito kaya mas lalo siyang na-curious. Tila naman naramdaman ni Zathrian na sobrang curious siya sa binabasa nito dahil pilit na inilalayo nito iyon sa kanya. Let me see, sabi niya. Tumaas naman ang sulok ng labi ni Zathrian nang aasar din na tiningnan siya nito. Curious, ha? Mukha kasi magandang binabasa mo kaya ka seryoso, busy ka. Mas lalo siyang na-curious nang umisi ulit sa kanya si Zathrian. Ngisi na para bang nang aasar at yun na siguro ang unang beses na sobrang gaanan ng pakikitungo nito sa kanya. Noong akmang itutuloy na ni Zathrian ang pagbabasa sa libro, bigla niyang inagaw iyon. Hey! Zathrian hissed, surprised at the sudden action. Natawa na lang si Valentina at nag-flip pa nga ng mga pages sa book. Pinipigilan siya ni Zathrian pero walang magawa. Tinatawanan niya pa rin ito. At halos mabulunan ng sariling laway si Valentina nang mabasa ang nakapaloob sa libro. It's an erotic novel. Nagbabasa si Zathrian ng ganito? Agad na pinamulahan siya dahil sa kanyang bagong nalaman tungkol sa kanyang asawa. Namumula ang pisnging tiningnan niya si Zathrian who had a smug face. Hindi to nahihiya at sa halip ay proud pa. You're reading a book like this? She stammered. Zathrian smirked and hummed. Ipinatong naman ni Valentina ang libro sa lap nito and put a safe distance between them. Nasa gilid na talaga siya ng kama at namumula ng pisngi niya. Mas lalo namang lumapad ang ngisi ni Zath. Why are you suddenly so shy, my wife? He teased. Hindi ba ginagawa naman na natin noon kung ano mang meron sa libro na yan noon? Ha? Hindi ka naman nahihiya sa akin noon habang ginagawa natin ang mga bagay na yon. Mas lalo pang nang-asar si Zathrian. Bakit ngayon hiyang-hiya ka na? Mariin siyang napalunok. I'm not. Kaila niya habang nauutal. Really? Lumapit ng upo si Zathrian sa kanya at sa sobrang lapit ay ramdam niya na ang init ng katawan nito. Look at me in the eye then. Matapang na tiningnan niya ito sa mga mata. Pero ang tapang na yon ay kaagad na nawala nang mapagtantong sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa na kaunti na lang ay magkakadikit na ang labi nila. Kita naman ni Valentina ang kakaibang kislap ng mga mata ni Zath nang mapadako ang tingin nito sa natural na mapupulan niyang mga labi. She subconsciously licked her lips. I want to kiss you, Zathrian blurted. Napakurap siya. Gulat sa sinabi nito. Ha? Tumingin sa mga mata niya si Zathrian. I said I want to kiss you. I want to kiss you senseless until we're both breathless. Zathrian repeated huskily. I can do that, right? Bago pa man siya makasagot, inunahan na siya ni Zathrian. Bigla nitong pinaglapat ang kanilang mga labi dahilan para manlaki ang mga mata niya dahil sa gulat.
Sa labis sa pagkabigla sa mabilis sa pangyayari ay hindi naman siya makagalaw. Para bang napako siya sa kinauupuan niya, habang ang mga labi ni Zathrian ay gumagalaw. Am I still drunk? Is this because of my hangover? Am I daydreaming? Iyon ang mga tanong na tumatakbo sa utak ni Valentina at napatigil na lang siya sa pag-iisip ng maramdamang marahang kinagat ni Zathrian ang pag-ibabang labi niya. She unconsciously opened her mouth to welcome his tongue. Napapikit ang kanyang mga mata and let Zathrian devour her lips. And soon the once innocent kiss turned into a hot makeout session. Nag-umpisang maging malikot ang mga kamay ni Zath. His hand is now on his bare thighs, habang ang isa naman itong kamay ay nasa kanyang batok. Mas lalong naging mapusok ang kanilang pagkahalikan that she cannot help but to moan. At ng gabing yun ay pareho na nga nilang hindi nakontrol ang kanilang mga sarili. Walang pagdadalawang isip na ibinigay ni Valentina ang katawan niya sa asawa. Ang pinagtataka lang ni Zathrian ay kung bakit birhen pa ang asawa niya. What are you talking about? Hindi naman makapaniwala na tanong ni Sylvia, ang doktor na nag-alaga noong kay Valentina noong wala pa itong malay. Hindi siyang asawa ko, Sylvia. Seryoso na sabi ni Zathrian. Ano bang sinasabi mo? Siya ang asawa mo, si Valentina. Bakit mo naman naisip na hindi siyang asawa mo, ha? Nawala lang ang alaala niya kaya posible pa din na ibang kilos niya. Ibang pag-unawa niya sa mga bagay-bagay. And that's normal. She's like a new person right now. Pero, siya si Valentina. Kahit saang anggulo mo tingnan, no? Siya ang asawa mo. But you don't understand. She is not Valentina. Sabihin mo nga sa akin ang dahilan kung bakit mo iniisip na hindi siyang asawa mo. She's virgin. May nangyari sa amin nung isang gabi. And I was her first. At dahil sa sinabi niyang yon ay naniwala na nga sa kanya na kababata niyang kapatid. At ang paraan na naisip nila para malaman kung sino nga ba talagang babae nakakasama nila ngayon sa mansyon at para na rin makumpirma na hindi nga ba talaga ito si Valentina, pina-DNA test niya ito at ang kanilang mga anak. Nagpaimbestiga na rin si Zathrian sa mga magagaling na tao para mabigyan ng kasagutan ng mga tanong nila. One thing is for sure, kamag-anak siya ng mga anak niyo. Pero hindi siyang ina ng mga bata. Sabi sa kanya ni Sylvia nung lumabas na ang resulta ng DNA test. All this time, ibang tao ang inaalagaan natin. Hindi siya si Valentina. Maraming mga katanungan ang tumatakbo sa isip ni Zathrian habang pinagmamasdan si Valentina o kung ano man talagang tunay na pangalan ng babae habang kalaro ang mga anak niya. Puno ng galak ang mukha ng magkakapatid kung kaya hindi masabi-sabi sa mga ito na hindi nga ang babae nakakasama nila ang tunay nilang ina at ibang tao ito. Alam ni Zathrian na mas lalo lang na masasaktan ng mga bata, lalo pa ngayon na sobrang napapalapit na sila dito. Nagbuntong hininga naman si Zathrian. Kamukhang kamukha talaga ng babae na ito ang kanyang asawa na malapit niya ng maging ex-wife. Medyo mas matangkad lang ng kaunti ang babae na to pero maliban doon ay wala nang pinagkaiba. Para silang pinagbiyak na bunga ni Valentina. Kung kaya ay lahat sila'y inakala na ito na nga talaga ang naglayas niyang asawa. Aaminin ni Zathrian na una pa lang naman ay naginala na siya. Pero, pinaniwala niya lang talaga ang sarili niya na ito nga ang asawa niya. At kaya lang parang ibang tao ito dahil sa nawala ngang lahat ng alaala nito. Samantalang katulad naman ni Zathrian ay gulong-gulo na rin si Valentina. Noong may nangyari sa kanilang mag-asawa, alam ni Valentina na yun ang unang beses niya. She was a virgin. Sinubukan niya na tanungin si Zathrian ukol doon, pero wala naman itong sinasabi na nagbibigay ng kasagutan sa mga tanong niya. Naguguluhan siya sa mga nangyayari, pero ang mga nakikita ng kanyang mga mata ay sapat ng patunay para siya'y maniwala na siya nga si Valentina. Pero ang paniniwala niyang yon ay unti-unti niya na rin na kinikwestiyon dahil sa mga napapaniginipan niya na isang babae. Babae na hindi niya pa man makita ang mukha, pero sa panaginip niya ay pinapakita kung ano ng klaseng buhay ang meron ng babae na yon, kasama ang lolo at lola niya. At sa tuwing napapanaginipan niya yon, pakiramdam ni Valentina,
ay sobrang mahalaga yon sa kanya. Na para bang malaking koneksyon sa kanya ng mga panganib na iyon. Ang pangalan niya ay Samantha Vergara. Lumaki siya kasama ang lolo at lola niya. Nalaman din namin na wala na siyang mga magulang. Hindi niya nakilala ang mga ito. Maging ang lolo at lola na nagpalaki sa kanya ay hindi niya na rin mga kadugo. Ayon sa mga nalaman namin tungkol sa kanya, ampon lang siya ng mga ito. Seryoso na sabi sa kanya na taong inutusan niya na mag-imbestiga kung sino nga ba talaga ang babae na kasama nila sa kanilang mansyon. Kakambal siya ng asawa mong si Valentina. Nagkataon lang na ang mga taong nakapag-ampon kay Ma'am Valentina ay isang mayaman na mag-asawa at kay Miss Samantha naman ay ang mahirap na mag-asawa. May mga ipinakita sa kanya na patunay ang mga ito. Ampon nga lang talaga si Valentina at meron itong kakambal. Hindi naman alam ni Zathrian na ampon lang pala si Valentina. Ni minsan ay wala rin itong nabanggit sa kanya patungkol doon. Nalaman na rin nila kung saan na ngayon ang tunay na Valentina. Hindi. Ikaw ang mami namin. Umiyak na sabi ni Kairos. Pero ikaw ang gusto namin maging mami. Oo nga po. Iyak na din ang iyak si Benzeski habang nakayakap kay Samantha. Kayo na lang po mami namin. Naluluha namang niyakap din ni Samantha pabalik ang mga bata. Bumaling din siya kay Zathrian na puno pa ng emosyon ng mga mata habang nakatingin naman sa kanila. Nang ipagtapat ni Zath sa kanya ang totoo na hindi siya si Valentina, kundi siya si Samantha, at nagkamali lang ito sa pag-aakala niya na siya nga si Valentina, nasaktan si Samantha. Naniniwala rin kasi siya na siya nga si Valentina at mga anak niya nga kay Zathrian, ang dalawa. Napalapit na sa kanya ang mga bata kaya nahihirapan na naman siya na mapalayo sa kanila. Pero kailangan, hindi siya si Valentina. Siya si Samantha. At kailangan niyang bumalik sa dati niyang buhay. Kung kaya, mahirap man para sa kanya na iwan ng mga ama, kailangan niyang gawin. Iyak ng iyak ang lolo at lola niya nung nagbalik siya. Ang buong akala raw kasi ng mga ito ay namatay na siya. Kahit na hindi pa niya sila matandaan. Masaya rin si Samantha na muli niya sila makakasama. Sa kanilang pangangalaga ay unti-unti na rin bumabalik ang lahat ng mga alaala niya. Pinahanap ni Zathrian ang tunay na asawa. Kinasuhan din ang dalawa dahil sa maayos na investigasyon nalaman ni Valentina na kambal sila at malaking pagkakahawig nilang dalawa. Kung kaya naman ay pinadakip niya sa mga ito at sinadya na ihulog ang kotse kung nasaan siya sa isang tulay para pagmukhain na namatay na ang tunay na Valentina at makakasama na nito ang kabit. At hindi nito alam na nakaligtas siya. Samantalang sa kabila naman noon ay masaya si Samantha na malaman na may kakambal siya. Gusto niya sana itong makasama pero alam niya na kailangan din itong pagbayaran ng mga kasalanan. Mahal mo na siya, tama ba? Seryoso na tanong kay Samantha ng lola niya na kausap niya ngayon dito sa labas ng kanilang munting tahanan. Hindi mo man aminin, ay kitang-kita ko naman sa mga mata mo ang sagot. Mahal mo na siya. Mahal mo na si Zathrian na asawa ng kakambal mo. Nagbaba siya ng tingin. Oo. Aaminin na Samantha. Totoo ang sinabi ng lola niya. Mahal niya nga talaga si Zathrian. Hindi niya lang alam kung kailan at paano nagsimula. Basta sinabi niya na lang sa sarili niya na mahal niya nga ito. Habang lumilipas ang araw at linggo na hindi niya nakakasamang mag-ama, mas lalo siyang nahihirapan. Mas lalo siyang nasasaktan. Mahal niya na ito. Kung mahal mo siya, anong pumipigil sa'yo? Bakit hindi mo ipagtapat sa kanya kung anong tunay mong nararamdaman? Malungkot na tumingin si Samantha sa mga mata ng lola niya. Hindi po pwede, Lola. Hindi po pwede itong nararamdaman ko para sa kanya. Asawa siya ng kakambal ko at may anak sila. Isa lang ang anak ng kakambal mo kay Zathrian. Dahil ang bunso ay anak niya sa kabit. Tsaka ba hindi ba naghiwalay na sila? Wala na ring bisa ang kasal nilang dalawa kaya walang mali sa nararamdaman mo para sa kanya. Kasabay ng pagkabunyag ng mga kasalanan ni Valentina, nabunyag din na hindi anak ni Zath ang bunso na si Wenzenski. Kundi anak ito ni Valentina sa ibang lalaki. At tulad nga rin ng sabi ng lola niya,
Wala nang bisa ngayon ang kasal ni Zathrian at Valentina dahil naghiwalay na sila. Pero may part pa rin kay Samantha ang natatakot na mag-confess. Dahil baka hindi na rin masuklian ang nararamdaman niya. Isang buwan niya nang hindi nakikita si Zathrian at ang mga anak nito. Isang buwan na rin na wala itong paramdam. Kahit makipagkita man lang sa kanya, ay hindi nito ginawa kaya mas lalo lang niyang sinabi sa sarili na ililihim niya na lang ang nararamdaman niyang ito para kay Zath. Hahayaan niya na lang hanggang sa mawala iyon. Apo, may bisita ka. Kakatapos lang ni Samantha na maglabas sa sapa na medyo malapit lang sa kanila. Basang-basa pa nga siya nang salubungin siya ng lolo at lola niya na parehong nakangiti. Sino po? Nagtataka niyang tanong. Ikaw, tingnan mo na lang. Nagtataka man ay sumunod na si Samantha. Iniwan niya ng planggana na may lamang mga damit na natapos niya ng lamang labahan. Nagtungo siya sa balkonahe at natigilan na makita roon si Zathrian kasama ang dalawang bata. Zath? Nauutal niyang pagtawag kay Zath na agad naman na napalingon sa kanya. Mga anak, anong ginagawa niyo dito? Samantha. Tumayo si Zathrian at lumapit sa kanya. Wala na ring ano-anong inangkin nito ang kanyang mga labi. Sa gulat ay hindi naman siya nakapag-react. I'm happy to see you again, Samantha. Masaya na sabi ni Zathrian habang hawak-hawak ang mukha niya. I'm so happy, my love. Mommy, andito po si Daddy para i-ask ka po na pakasalan siya. Sabi ni Wenzeski. Payag po ba ikaw, Mommy? Payag ka rin po ba na ikaw ang magiging mommy po namin? Nagtataka na tiningnan niya si Zath. Anong sinasabi ng bunso? Nauutal na tanong ni Samantha dito. Zathrian smiled. He's telling the truth. Nandito ako ngayon para alokin ka ng kasal. Inabot nito ang kamay niya. Will you marry me, Samantha? Will you be my wife? And the mother of my children? Gulat, nagugulahan at hindi makapaniwala. Iyon ang emosyon na bumabalot ngayon sa mukha ni Samantha. Hindi niya inaasahan na sasabihin yun ni Zathrian. Hindi niya inaasahan ang alok na ito. Nabigla siya. Bakit? Bakit mo ko inaalok na maging asawa mo, Zath? Ngumiti naman si Zathrian sa kanya. Pinisil nito ang kanyang kamay at binitawan ng mga kataga na akala noon ni Samantha ay hindi niya maririnig mula dito. Because I love you, Samantha. Mahal na mahal kita at gusto kitang maging asawa. Sa pagkabigla ay hindi niya agad ito nabigyan ng sagot. Noong araw na yon, kung kaya'y niligawan siya ni Zathrian, maging ang mga anak nito ay nanligaw din sa kanya. Ipinaliwanag din ni Zathrian ang dahilan kung bakit isang buwan itong hindi nagparamdam sa kanya. Bukod sa inayos ito ang paghiwalay nila ng dating asawa na si Valentina, sinigurado raw muna nito kung ano nga ba ang tunay na nararamdaman nito para sa kanya. Kalaunan, napagtanto nga nito na minamahal na siya. Walang mapagsidlan ang saya niya sa nalaman. Kung kaya 4 na buwan lang mula nung manligaw sa kanya si Zathrian, ibinigay niya na rito ang matamis niyang oo. At 1 taon mula noon, ikinasal na sila. Si Wenzeski ay nananatili sa kanila at sila nang tumayo na magulang nito. At hindi nga nagtagal, ay biniyayaan na rin sila ng isa pang anak na mas nagdagdag pa ng kasiyahan sa kanilang mga buhay at pagsasama nila bilang mag-asawa. Kasiyahan at contentment sa buhay na halos ay wala na silang mahihiling pa. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, Ate Jane TV, huwag kalimutang pindutin ang notification bell and subscribe button. Sana po hindi naman malaking abala sa inyo ang pagpindot ng subscribe button dahil ang kapalit po nito ay ang pagsuporta para makapag-produce ng mga libreng stories sa mga channels ni Ate Jane. Maraming salamat! What are you talking about? Hindi naman makapaniwala